naisip ko lang, kapag sinayang mo, tapos hindi mo kinain yung balat ng lechon, counted ba yan as sins of the flesh? So anyway, hi guys, nandito ako sa peer-to-peer. Welcome to Peer-to-Peer Podcast. This is the podcast where we peer into different topics. Appear. Kasama ang ating mga peers sa stand-up comedy scene. Yes. Minsan nagsasama tayo ng mga... Stand-up comedian. Minsan nagsasama din tayo ng mga... Walang kwentang tao. Pero hindi Kanina naman hindi naman natin hindi naman natin nililimpin yung sarili natin doon. Kasi kung sino ang umuupo dito kasama natin sa studio, tinuturing na rin natin mga peers. Hindi naman lahat. Merong isang hindi. At ako nga pala si Raf Baltazar, co-host nitong podcast na to. Kasama ko syempre si Emil Buenaventura. At kung nakikinig ka sa YouTube, please subscribe. Kung nakikinig ka sa Spotify, please follow. At nandyan ka na lang din, may 3 dots sa taas, pwedeng papindot, tas parate na rin. 5 stars lang ang tinatanggap namin kasi pag hindi, Mamamatay kayo. eventually. See you there. Di ba, natatakot naman sila. Hindi, kita-kits. Hindi, ganito na lang guys, ganito na lang. Kung mag-rate kayo ng 5 stars, every time nag-rate kayo ng 5 stars, merong isang hold-upper yung nakakaiwan ng kutsilyo sa bahay. Na mamamatay. Gusto talaga yan. At nabanggit na namin kanina, nag-guest kami dito ng mga funny people. Hindi na iba tong gabing to. Meron na naman kaming kasamang funny person. Pwede ka ba magpakilala? Hello, my name is Aldo Cuervo. I am a stand-up comedian with Comedy Manila for the past 11 years. Yes. Nilagyan ko ng subtitles yun. Kasi mga listeners dito, ewan ko, walang kwentang tao. Hindi. Yung mga hindi sila sanay sa English. Okay naman mag-English. Okay, Hindi, joke lang Aldo. Ito naman, oh. Bago lang sa pandinig namin yun. Kahit ano, man. Tagalog mo. Kamusta, pare? May patay isang kasama dito pero Oo. Pero inaapoyan yung... Uy. Ano naman dyan? Hindi, yung pagkain, maganda eh. Nako, na-suspend na yan eh. Pakilala ka naman. Uy, maraming salamat. Uy, RA ako sir nga pala. Maraming salamat sa pagpayag na makasalamuha kayo muli. Namiss ko kayo. Oo, Namiss ko kayo. Mga ilang episode na rin yung nakalipas since last appearance ng RA, the champion. Salamat. 20 minutes pinag-usapan namin yung pagiging champion mo. Oo naman. Siyempre, dapat may digital footprint yung pagiging champion ko dito. Sayang naman, di ba? Nasabi mo, champion? Champion? Hindi. Ganun naman. Joke lang tayo na naman ito. Si RA na naman, oh. Hindi, nasaan ba tayo ngayon, guys? Nandito tayo sa Cool Pulse Bar at The Cellar. Oh. Di ba? Masaya dito. Oh, man. Parang show no? Nag-open mic tayo ngayon mic. tonight sa Cool Pulse Bar at The Cellar at parang show. Masaya. Every Thursday, dito sa Century Park Hotel, merong open mic. At hindi natin alam kung sino magpapakita sa open mic. Hindi. Kung hindi mo makita yung poster. So, every Thursday, alam mo yun, surprise mo na lang yung sarili mo kahit hindi mo makita yung poster. Pumunta ka lang. Dito kami every Thursday. Maraming salamat pala kay Boss James Karaan dahil sa drone niya nakapag-practice tayo na maayos. Ayun, oh. Masaya. James, nakasaludo kami ngayon lahat. Salamat sa crowd, James. Salamat, James. Yeah. Pero masayang gabi, no? Oo, man. Masayang gabi. Nakakatawa yung mga ganitong, alam mo yun, pag yung puno eh. Oo, tapos may mga may bago kanina, no? Magaling, no? Napalad mo yung bago kanina. Si Daniel ba yan? Hindi, Yung sumunod kay Daniel. Di ba name niya rin Daniel? Daniel ba? Kin Skins. Sarmiento. Galing. Oo nga, maganda nga yung ano niya, puta. Tinatakot pa namin yun kanina. Oo, magaling. Tinatakot pa namin. Pero magaling. Welcome lahat mag-open mic, no? Pag gusto nila. Kayo din mga peers. Let's meet some new friends and new peers. Di ba? Yun. At meron tayong bagong peer dito na magkakaroon ng kanyang first ever solo show. Palakpakan naman para kay Aldo Cuervo.
let's go. Hello. Sana makapunta kayo sa September 26. Yes. Ay, nag-promote ka agad. Ano yun? Oh, Yes, sige may na. special Hindi, ako. pag-usapan natin anong Okay. journey mo Oo nga. sa bakit, after all these years, bakit ito ang perfect time para gawin ng yung, alam mo yun, special? First of all, feeling ko sobrang long overdue. Feeling, like, naplano ko siya na gawin like maybe 2 years ago. Pero na-delay. Tapos, ayun, feeling ko it's about time. Tapos, ready na. It's more of a like a path of a comedian na rin, like Oo. you know, at a certain point, uy, kung kaya mo na, gawin mo na yung, you know. Oo, kasi nakapagbangko ka na maraming material eh. No? Parang sabi mo, parang 2 years ago ready na yung material mo, pero parang, ano ba? I would say almost there. Tapos binabalak ko na. Tapos na-put off ko. Alam mo yung procrastinator din. So na procrastinate ko. Pero feeling ko now's the time and I'm ready. So sobrang excited na you know, aim ko to do like 1 hour. Nice. Pero, you know, okay lang kung mga 45 to 1 hour. Happy na ako dun. Yeah. Basta, more on tight. Gusto ko tight. Yung buong Kasi 'di ba pag nanonood, parang hindi naman ata tawag dito requirement yung hour special. Hindi Parang naman required. basta parang sa akin pag lumagpas ka na ng 40, okay na. 1 hour na yun. 1 hour na yun. Oo. Double sa math. 1 hour kasama yung mag-open. Oo, tama. Ilang years ka na bang nag-stand up? Maaga to nag-umpisa man. 11 years. So, nag-start ako nung, I was... Saludo tayo, man. Hindi. Saludo tayo. First Pero of all, pati yung si Like Rabbit, sumasaludo yan. No? First of all, I don't think na just because you've been doing it for a long time means na, uy, ka na. Sa stand-up, feeling ko walang hierarchy. Ibig Feeling sabihin lang ni Aldon, sinasabi niya, merong mga matagal na pero banu pa rin. Hindi naman ganun. So, mas sinasabi ko lang, like, I don't think there's a hierarchy. Kung let's say, I've been doing this for like more than 10 years. Stand-up sobrang mas meritocracy siya eh. More on sa skills. So like kung gumaling ka in your first 2 years, tas kaya mo na mag-special from there. Like that's, kaya mo yun eh. You know? But, so, I don't think it's based on how long you've been doing it, but like how well you do it. Yeah. So, I don't know, like, time is not really a factor na, uy, matagal, magaling. Hindi naman... Yan ba? Tama ba? Parang ano ba Yan yan? ba yung sinasabi mo sa therapist mo? No. Ano ba yan? I Yung agree, parang I agree. yung parang once you know it moment ba yan? Yung ganyan parang, may ganun ba yan? Parang bigla ang chance na parang, ano ba yan? Parang ngayon na yung tamang oras para mag-special minsan ba ganun ba? O dapat planado talaga ang isang comedy special? You're ready when you feel like you're ready. I think that's it. Like yung gut feeling mo lang. Gut feeling? Hindi ka wala nang nagpe-pressure ka sa'yo kasi siguro pag nakikita mo yung siguro sa mga kasabayan mo, lahat sila nagso-solo show na. Ganun ba? May pressure din ba sa'yo na? Minsan yung ka-starting mo, like starts doing specials as well, like you can feel pressure to do that na rin. But then, if you don't feel it in you na parang, they're doing a special, I must do a special. Iba kasi yung development ng mga ibang comedians. Everyone, not everyone grows the same rate, the same speed. You know, this is a very long process. Hindi siya, it's not a race. Hindi. It's a marathon talaga. Tama. You know? Saka isipin mo, halimbawa kami, mga bata pa lang kami sa comedy, mga 3 years pa lang eh. 3 years old, mga infant, ano ba to? Toddler pa lang kami pagdating sa comedy. Parang parang gusto ko yung sinabi mo na meritocracy to kasi at the end of the day, skills siya eh. Ibabase mo dun sa mga nasulat mo, sa mga material na komportable ka. Ako man, titignan ko to yung parang, alam ko na mention na to ni GB, parang yung pag-special mo yata, yung parang collection ng marang moments yung ano mo into one show. Yung parang kunyari fan ka, parang excited ka rin makita yung mga lumang jokes na parang paano siya makokonekta sa isang
full 1 hour shit, di ba? Tapos may binabalik ka na hindi mo na ginagamit. Oo nga, ang saya yun, ang saya. Ang sayang balikan sa notebook yun, no? Sobra. And for me, like, I've been doing this for 11 years, so I'm not the same person that I was. Ayun, Oo, ayun, no, ayun. pati yung Oo. POV mo, So, nag-iba like, na yun, no? a lot of the Oo. jokes that yung mga binangko ko, nung like year 1, year 2, like I'm looking back at it again like with a different brain. Oo. Like, oh shit, ang dami palang angle. Okay, yung premise na to. Oo, Pero tama. back then, it was like bombing on stage. And like, wait, now I'm finding ways to make it work on stage. It's like, okay pala to. This was a little germ of an idea before, but now it's like, ang daming avenues, ang kayang stretch to into like a whole bit. You know, so, ayun, if you're starting out and you have like a bit that's not working, like, save that. Oo nga. Oo, eh. save that. Diba? Parang kang You know? nakakuha ng ginto na ikaw yung nagukay eh. Yeah, Oo, okay. Yung last na, no? Yung konting practice pa sana. Tsaka minsan, naniniwala ko may joke na parang, hindi siya pa pag ganitong moment, yung parang pag, kunyari, tulad nga, impeachment, ganyan-ganyan, di ba? Tapos may political joke ka pala dati na, uy, pwede ito ngayon Pwede mong i-remix. Oo, remix na kayo. Parang So, babaguhin mo para maging relevant siya dun sa Oo, current ganun. times. Update mo. saya yung mga ganong moments. Eh. Minsan may mga nakasulat ka lang din talaga sa notebook mo na hindi mo alam yung gagawin mo dun. Oo. Meron akong yung Bulag Fight Club. Meron Wala pa ako. yun lang siya eh. Sabi ko, tangin na naisip ko lang Bulag Fight Club. Tangin na. Pero wala eh. Yun lang siya eh. Balikan mo 11 years from now. Baka nga ganun. Ikaw ba, Aldo? Paano mo na-discover yung stand-up? Oo nga. Tsaka ilang taon ka pala nag-start? Alam ko sobrang bata mo eh. 18 years old. Lagad tayo. So, open micer ako starting 18 years old. Tapos, you know, back then, ako yung doorman lagi. Oo nga, man. Sa lahat oo. ng show, ako doorman. Ito pala door Ikaw father wala ang talaga eh. ang ese ng lumang panahon. Ako yung Josh Vanis. Ayaw maging ese. Ako yung... Hindi kasi nagmamotor eh. Shoutout Josh. Ako yung Baka na siya. ese. Ako yung ese. Di kasi si Essie kasi ang considered as the door father. The door father. Oh, the door father. Ako yung sinaunang Ikaw yung, Ako yung door father. oh, before congressman, ito yung Siya yung nakadiscover ng pinto, man. kaya wooden door pa dati, man. Ako yung nag-craft ng door na. Ako yung gumawa nun. Siya nagpakintab niya. Pero speaking of doorman, man, napapansin ko lang, total open mic, di ba? Mapapansin mo yung mga ibang open micer na laging natatas mag-doorman sa mga shows. Gumagaling sila eh. No? Yung parang, siguro dahil, syempre pag doorman ka, may access ka makapanood, di ba? Lalo na kapag mga comedy showcase, o di ka, Absolute Mega Best, mga ganun, no? Kailangan observe ka rin talaga, no? May pagka-proto-host din siya kasi you're the first one that the audience member sees. Yeah. So parang minsan ikaw yung nagsiset ng tone of the show. Di naman yung show proper, pero yung alam mo, may effect ka rin sa mood ng kung mabait ka, kung you know, kung mabait ka sa audience member na paparating, pwede, you know, you could talk to them and first time may chance ka rin na mag-crowd work ng onti. Ayun, oo. Di ba? Tama. May mga small questions like Parang naiisip ko yun sa parang mga little XP yan, eh? Parang little, Tama. parang pumapatay ng pouring man, no? Pouring, no? Papa-level up dito, no? Di ba? Nandun ka lang sa may gate ng frontera pa. Oo, dali lang, no? Kumbaga naka-auto, gano'n lang, no? Auto-fight lang, di Lahat ba? na makita mong pouring, pinapatay mo lang. Ay, pwede ka sumat, Aldo, ha? Atid ng Cool Pals Librarian natin. Saan yung una mong open mic? Hindi, balik tayo. Ay, sige. first open mic, we had an open mic room called Craft Cafe sa Esteban Abado ng Katipunan. So, ano siya, parang narrow room na puro students na nag-aaral, yung mga lawyer na may, alam mo yun, yung may reader. Tawag doon yung stand, yung book stand, yung mga book stand. So, yung mga iba hindi nila alam na may open mic. Tapos, ina-ambush nyo. medyo ambo. Di naman, some people came naman for the show, pero yung mga iba parang, istorbo kayo. May bar exam. Tawag ba doon yung parang guerrilla open mic ba minsan? Hindi siya guerrilla kasi naka-schedule naman siya. Okay. I believe. Pero ano siya, so cafe. Tapos, ang ingay ng blender nun. So, timing mo yung Best joke friend sa natin. blender. Tapos, Mga kalaban. ayun, back
in those days, dala-dala namin yung stage. Yung binubuhat namin yung stage galing sa trunk ni GB. Oo. Oo. Paleta. May narinig nga akong Hindi siya, ganyan. parang, hindi siya paleta. As in like wooden stage na Oo. customized na, Nasaan na yun ngayon? siguro sa bahay ni GB. Hindi siya nagpa-practice. Gandang gabi po, Sir GB. Kaya pala, puporing din pala si Boss Jimmy doon. Tatayo sa paleta, pa-practice. Pagtapos na yung show, so even sa mga ibang venue, as in dala pa rin yung stage after the show, so nag-thank you sa mga audience. Pero buhat shit. yung stage, man. Pero parang hindi ko ata narinig kanina kung paano mo siya na-discover saan mo siya narinig or alam mo na before? Na-introduce sa akin kasi course mate ko sa college si Micah. Tapos nag-open mic siya. So, isama ka rin. So, from there, I started doing open mics. Tapos yung sa craft Katipunan, dun ko na, after the first open mic, dun talaga parang nag-stop sa brain ko na parang nahook ako. Parang I wanna This is my shit. parang I wanna do this forever. Yeah. Alam mo yung feeling na yan. 11 years from now, magsispecial ako. Tangina, no? At long last. Ay, cheers tayo, boys! Cheers! Sige, cheers. Ay, hindi pala pwede si Boss Emil. Bawal. Mat. Cheers! Cheers. Sarap. So yeah, naalala mo pa yung mga Pa. yung mga early days mo bilang isang open micer pa lang na Oo nga, kamusta yung kultura noon? Oo nga, men. Ako nga, iniisip ko man, paano yung mag-commute nun eh. Oo, no. Kwento mo Kasi, naman, kwento 'di ba, mo. ibang-iba na yung eksena oo, ngayon, man. medyo Parang tayo medyo spoiled na tayo bilang Wala pang mga social media siguro nun, no? Oo. Di ba? Di ba? Paano yun? Ano siya eh, parang so back then we had Bistro Alfonso in Makati, Craft Katipunan sa Esteban Abada, Saan yung Uno Esteban Morato, Labada? yung sa Katipunan. Katipunan ba? Meron isa sa Uno Morato sa ilalim ng spa at ayun, sa ilalim ng Not. Spakol ba yun? So marami ding rooms nung panahon nyo, parang... Tig-isa, like, minsan mag-close down yung isang room tapos lilipat kami sa... okay. Walang dalawang nag-existing na room. Parang at the same time, rare. Like Like mga now, two di ba, racks. may most, tapos So, ngayon may cellar. Walang ganung shit Merong before. Titos pag Wednesday. Ayun, Titos. Merong Wednesday. e-coffee kapag Monday. Ayun, ngayon, di ba? Ang daming rooms ngayon. Yung development dati, sobrang bagal. Okay. Sobrang bagal kasi imagine mo, one open mic a week. Mm. You wait 1 week, you get your 3 minutes or to 5 minutes, tapos maghihintay ka Oo, one whole tagal week. ng bawi. But you guys get a spot agad? Yeah, you get a spot. Sure yan because Konti pa lang. yung mga comedians. Okay. Pero yung problem namin dun is getting a crowd, a Yeah. constant crowd. So minsan wala. Like so we've had experience of like weeks on weeks and weeks and weeks na walang crowd. So sanay na kami just to Yeah. perform in front of like Yeah. to each other, to the comedians. So imagine you're starting out, crowd mo si GB, you know, si Alex, si Marlon Ondivan, Victor. Like, so imagine ganun. Tsaka yung waiter. So like, sa Uno Morato, the waitress there, si Ate Rica. So like, you know, we try to make Ate Rica laugh. Also, you know, we'd be happy already kung may dalawang audience. Minsan dalawang audience. Hey, big crowd. Hey, okay Let's na to. go. So, like, iba talaga yung speed where you can develop nowadays. If you're starting out open mic nowadays, if you join open mics now, you get a spot, you could get like 3 spots to 4 spots a week. Ang bilis ng development ng jokes mo, like instead of like waiting 7 days to do another 5 minutes and then like Parang, So, parang isa-summarize ko lang yung sinabi ni Aldo. Ibig sabihin, sabi niya, kung hanggang ngayon banu ka pa rin. Tama. Kasalanan mo na yan. Tama naman. Tayo, ang iniisip ko naman na pag... Hindi ka niya kinorek eh. Tama ba? ano yan, na perseverance pa rin. Oo, And then, tama. if something is not working, you have to be honest with yourself. Oo. And you have to set it aside. Self-aware, no? Oh, Dapat. self-awareness is very Mahirap critical. nun, no? Isang linggong nagmamarinate yung bomba Tama! mo. Ay, kaya nasa isip ko yung parang tawag na mag-i-start na yung problema mo ng 10:01.
Wag muna kayo umalis, guys! Ako na lungkot mo na. Ako na jeep pa uwi. Ayaw nga paano yung commute. Tama. Saan ka umuwi nun, Aldo? Antipolo. Antipolo. So, minsan, sumasabay ako kay GB hanggang Hanggang Santa Lucia. Santa Lucia. Kasi dun sila dati sa Vista? Imelda. So, yung Marcos nag-drop ako Highway. sa Marcos Highway. Tapos maghihintay ako ng Antipolo jeep or sasakay Shit. ako sa jeep hanggang sa Ako na experience mo Masinag. yung mga OG jeep din na Oo, mga... May times ba Sabi na ko, may times ba na kunwari bumomba ka tapos lumagpas ka kasi tangin na nakatulala ka. Tapos may iyak siya yun. I'm sure meron. May nasabi dati, ewan ko kay Julius Labonte yata to, yung parang, hirap niyan yan, lungkot sa bus niyan. Dati, ganun lang mo sa nakagalan. Tapos umuulan eh. Oo, tawin na. Pero back then, like 2016 ba yun? 2016? Ay, 2014. 2014 pala. Around those times, those open mics. Sa sobrang sanay mo na onting audience, tapos medyo Na-immune ka na. ang daming, medyo kalos. Kinakalyo. Tumigas na mukha Kinakalyo ka mo. na sa so medyo kapal mo ka sa Oo. sa quiet rooms, like Oo. well, that was one of my fears back then, was yung tahimik yung crowd, walang konti lang tao, sobrang tahimik. And sabi ni GB sa akin na parang if the crowd is quiet, that's good, that means they're listening to you. Oo, Kasi yung totoo problem yun. namin dati actually is maingay yung mga crowd kasi they're there to have dinner. Wala silang pake sa comment. Oo nga. So yun yung mga laban namin dati, is that one, no crowd, two, they don't give a shit about you. Oo. And like kahit may crowd, they don't want, like mag-joke ka and they're still talking over you. Three is aalis sila because feeling nila okray comedy. Oo. Tapos Mm. like when we Pag started nakita out, nila hindi si pa sila Aldo, kilala eh. tangina bakla yan. Oo. Okay tayo niyan. Yeah. English joke pa nun, di ba? Parang nung panahon so nyo. wala pang Cool Pals noon, wala pang hindi pa sikat yung Dark mga ibang Ages pa eh. comedians. So like, imagine that, like nandun yung absolute mega best open mic, yun yung lineup, pero yung mga ibang tao, like parang they're just talking over, may mga experiences na ganun. It's like, and then sa utak ko lang, wait till you see what these comedians will become. Like sobrang you're missing out. Like nandito yung absolute mega best sa lineup na to, so magsasalita kayo over. May mga ibang experiences na ganun. Para sa amin na kami, kasi di ba magkakasabay lang kami, na-experience nyo yung Super Sam, man? Oh. Something ganun ba siya? O mas worse pa yung Nag-get together yung mga tao, tapos may hindi nagsasalita. similar, dun. Similar, ganun, no? Pero at least dito, sa Super Sam, bayad tayo dun, no? Ayun, Yung bang bayad. nung time nyo, may ano ba yun? May bayad? Wala. Walang bayad yung open mic. So, walang TF. Wala talaga. Also, walang No, walang entrance entrance. Oo. fee. Free dati yung open mic. Mm. Like, I think it was only like post-pandemic na naging... Oh, Aldo, hatid naging ng ticketed. Cool Pals librarian Thank natin. you. Para sa Luto kanya. ni Peer-to-peer Cheers ulit, coordinator. cheers ulit, cheers, cheers. Cheers. Tayo mo. Cheers. Ay, meron pa ba? Meron pa, ayan o. Ayan o. Cheers, cheers. Cheers, boys. Okay, cheers. Sagot na Esing, Okay. Kwentuhan lang kayo, baka may regalo kami sa'yo mamaya, Aldo. Ay, hinihintay ko lang to. Oh no. PS5. No, you talk to them. Just keep talking. Just keep talking, Aldo. Parang Tito. Wait. Aldo, yung ano ba? Yung Oo. language mo before is English ka ba? Straight English. Straight English yung joke mo or mas Tagalog ba? I started out more English. Mm. Like, yung, actually, I feel like I learned, kasi konyo talaga eh. I mean, I don't say I'm like a full konyo. Parang underdeveloped konyo nga eh. Full con. Parang half-cooked na konyo. Anyway, like, tinatry ko nahirapan ako with English because I could feel like the crowd is not really reacting to it. Like, I never, so, nag-adjust out to Tagalog, but I try my best to keep it English because that's really my natural voice. That's how I speak. Pero I noticed when I started, ang dami kong naging Filipino lesson yung comedy sa akin eh. Kasi minsan may punchlines na hindi ko gets, as lalapitin ko sino nung ano yung tigyawat. Yung gagano na di ko gets. So dami kong natutunan with Filipino through comedy. Dati ba hindi ka ganyan
pa ganyan ka straight mag-Tagalog? Ano ba? Yeah, because actually, I studied here for grade school. Tapos high school, nag-London ako. So, London. Yeah, for 3 years nandun ako. So, yung crucial Filipino class years na wala. Tapos, pagbalik ko, sobrang may British accent nga ako. Ganon? Yeah, for a bit. Tapos, Damn, di ko nabully ako. ma-imagine, Nawala. Nawala within 1 year nung nag-college ako. So, medyo may onti. It was Pinagkaiba ng ng parang schooling ng Oo, yung kasi, environment? kasi yung mga nakikita namin, mga boarding school sa London. Eh. Oo nga, taka kayo, yung totoong ganun yung suot niyo? Naka-suit kami, naka-tie, matching lahat. As in, I was a bit lucky I got to go to a school na state funded, so libre. Pero I went to a school na yung mga klase ko may mga anak ng politicians from the UK, yung mga parang anak ni Tony Blair, yung mga ganun. So, like, so may mix siya of like very posh, tapos may mga taga-projects. Tas nung dumating ako, sobrang condescending ng mga ibang teacher sa akin. So, you're from the Philippines? You must be culture shocked. Cup of tea? Yeah, you must be very culture shocked. Ganun. Tapos nilagay ako sa NSET. So, parang mga batches, nilagay ako sa, and then, my classmates told me sa NSET, actually, ito yung pinaka-bobo na set. So, nilagay lang ako sa This way. sa last year. So, yung mga kasama ko, mga iba doon, troublemaker, mga iba. Parang yun yung katumbas ng mga section nila. Oo. Yeah. Yun yung last section, man. So, yan. Ako yung dumating, ako yung kaklase na dumating halfway through the NSET. So, hanggang A. So, kasama mo yung mga N-word. Actually, sila yung pinakamabe. Sila yung posh. Yung mga posh. May mga kasama ko nung Pinoy. Tapos sobrang, alam mo yun, parang ayaw sumama sa akin kasi like, you could feel na, third world. May ganun na umiiwas sila sa akin. Pero hindi ka mukhang Pinoy. Oo nga eh. Yeah, but that's the thing. So, nandun ako, marunong ako mag-Tagalog. Sila born and raised sa UK. Ganun. So, may pagkano sila, may okay. ere yung mga iba. So, na-expect ko kasi na yung mga katropa ko is maging Pinoy. Hindi nangyari. Yung mga katropa ko dun sa school, mga Eastern Europeans, mga Polish, Lithuanians, Russians, ganun yung mga, and also yung mga Nigerians, Ghanaians, sila yung mga kabarkada ko. More than the like Pinoys in the school. Di pala solid ang mga Pinoy sa abroad. Kaya nga. Sa NSET, Siguro parang pag hindi sila, pagsuntukan lang. No? Napanood ko ulit yung 5 Pinoy laban sa 20 Mexico. Ganda nga nun eh. at least may camaraderie yung ganun. Meron sumisigaw sa likod, one-on-one. Di ba may nakita kong comment dun? Yung quote ni Douglas MacArthur, give me 5 Filipinos and they can outfight maybe 20 Mexicans. Ang ganda nun, ang ganda. Inspiring ng video. Nakakaano siya, parang proud Pinoy moment yun eh. Actually, that was one of the videos I saw when I moved there. So, sobrang ako, nung lumipat ako doon, sobrang naging patriotic Pinoy ako. Medyo feeling ko na Yung jacket mo, Philippine flag. pag may merch ako na Pinoy, sinusuot ko lagi, ganun. Medyo feeling ko na-irita yung mga ibang kaklase ko sa sobrang, Pinoy friend. Masyado akong Pinoy. Like, kasi sobrang proud ako na from Philippines. Like, we had a show and tell this one time. Tapos, English class siya. Tapos, everyone gets their time on stage. Tapos, yung show and tell ko is, Pilipinas, bansa ka to. Tapos, Bebo. the way... Dala ka ng Pinay. wala. And the way I explained it, Hello, this is a Filipina. to explain my Nasa country. cage. Ay. Naka-change. She's very good at cooking. Would you like a cup of tea? Hindi, sorry, Aldo. Sorry. Show and tell man, sorry. Inano namin, sorry. Show and tell, Ayan. Yung... Inano mo yung Pilipinas, yung Oo. show and tell mo. Feeling ko wala silang natutunan. Kasi sobrang basic, sobrang not even basic facts. Yung ginawa ko is plinay ko yung music video ng Bebot.
So, Knew it. nandun nag-play yung Bebot, Black Eyed Peas. So, Bebot. Tapos habang nag-play yun, Lumabas si Apple Diap. naglabas ako ng Boy Bawang. Ah. May mga packs ako ng Boy Bawang, like take some and pass. So, gumagano'n sila ng Boy Bawang. So, kumakain sila ng cornic habang pinapanood yung Bebot music video. Tapos, and at the end, that's the Philippines. Salamat sa pag-represent. Through the eyes of Apple Diap. Yun. So, for some of them at that time, yun lang yung idea nila. Kasi I Pero guess saan ka score ng Boy Bawang nun? may Asian Mart. Oh, Ah. So nag double decker bus sa medyo malayo to find dun sa community ng Indians, there was a Asian Mart na may Pinoy May snack. So bawang. yun dun kami kumukuha ng pancit Tayo na. canton and like oishi. Yeah, so medyo malayo but worth it kasi sobrang nakamiss eh. Kasi yung compared to like British food na Sorry, bakit ka napadpad dun sa... Oo nga. Kasi may family ako doon. And then, at the time, medyo financially, yung family ko. Tapos, in-offer, uy, dalhin mo si Aldo. Like, may space kami dito sa bahay. Yeah, so, medyo nag-TNT ako ng konti. Ayan. So, Ano passport mo? Yung maroon? O yung... Dual I'm ka? Dual ka. Dual, Let's go. yeah. So, kasama sa Schengen naman yun. So, nakapasok. This is before Brexit. Kung nangyari to after Brexit, hindi to mangyayari. Yeah. So, ayun. So, sobrang blip in time na nag-high school ako sa London for 3 years. Tapos, pinauwi. Anong normal na kinakain nyo sa London nun? Ano yung breakfast mo? Toast. Toast? May mga toast, Ay, food mo, waffle. hindi... Yung mga kasama mo dun, hindi mga Filipino. I kept on moving around eh. Kasi, so the first house I lived in was with my tito and tita. Tapos naghiwalay sila. So naging, shit, we can't keep you here. So my sister like had to move me into another house. So we lived in a spare room. So like from like Ealing, West London, we moved to yung outskirts, parang outskirts of London. Tapos after that we moved to North London. So each year we kept on moving. Tapos Iba-ibang school din yun, syempre. same school. So mas damn. layo. Pero maganda naman yung train system nila. So yeah. Yung tube. Kung kunwari nandito ka sa Manila, nasan yung school mo? The furthest Gaano away, kalayo? Gaano kalayo? parang nagsuschool ako sa Cavite. Cavite. Pero maganda yung Galing saan? Dito sa Marami, Manila? marami siya bong. Some spots, may mga, I've met a lot of, If you know where to look. very, yeah, I had like, one point, kasi nag-house share kami. Tapos I'm studying, tapos may party yung housemates. Tapos may nagko-cook sa CR sa taas. Alam mo yun, very, medyo dysfunctional houses yung mga yung following. So first year ko doon, sobrang good boy as in sacristan ako. That's the reason why I got into that school. Naging sacristan ako, very Catholic yung school. So pinasok ko for being very Sakristan ka dito, tapos... No, sacristan ako doon. doon lang. Yeah. So Akala ko- yung Akala ko passion mo yun, tapos dinala mo sa London. very religious ako doon. So game pa rin. Yung discard ng tita ko, mag-sacristan ka. Tapos papasok ka sa school na yan. So naging sacristan ako. And then I got into the school midway through the year. And then sobrang hirap pumasok sa school na yan. So very good school. Kahit dun sa ENSAT? Sa yeah. Very, very posh. As in, papasok ako sa school, naka-blazer, tie, na may jumper pa, so parang the full thing, very... Tapos may boy-bawang ka dito. Ano yan, pang recess? Yeah. Ano yung mga typical na mga recess nyo, mga lunch, ganyan? May school dinners, man. May Dinner? May school lunch, as in may sila. They had, may catering talaga. And, state funded. So, Catering. Dude, like ko, as in, sobrang happy, sobrang grateful ko. So, pinupuno ko yung tray ko. Tapos yung mga kaklase ko, parang, gumagano'n sila sa, parang Nandidiri sila sa pagkain. Yung parang tingin nila sila sa akin, gutom. fresh off the boat. So, like,
as in, may mga kaklase ako na parang, oh, you live in the Philippines, you live in the trays. Gumagano sa akin. Monkey? You live in the, may mga bobo pa sabi nga, Okay. you're from the Philippines, so you're a Philippine. May mga ganun. Doon ko nalaman na just because you have a British accent doesn't mean na matalino ka. Pero sarap pakinggan din. Bobo. Sobrang daming bobo na Briton. Top 5. Sabi talamak nga daw yung pickpockets dun eh. Oo man, di ba? Oo. Sa lugar Sila yung mga Sila yung matalino. talaga. Kasi nung second year ko, yung kapitbahay ko, shoplifter. As in, he lives off benefits of the government. Tapos, when he comes home, may IKEA bag siya na puro stolen items. Tapos binibenta niya sa amin for half the IKEA, price. So like, naman. yung tita ko, and we're like, this is another tita, like, parang bumibili sa kanya ng groceries namin from him. So, yung shampoo. Tapos nagre-request kami for his next. Baka yung skills niya may mala Ocean's 11, no? Taki na May grocery list eh. No? Ito, pasuyo na lang. There was this one time I found like a cell phone nung time in BlackBerry na nakita ko lang naiwan sa tren tapos walang may-ari tapos like so inuwi ko and then nakita niya like let's sell it tapos like he just got it and then he went down kasi doon kami sa parang apartments on top of a bread shop tapos like he went around to the back of a Chinese restaurant nakita ko siya lumabas yung isang chef tapos usap-usap tapos binigay niya. And then he came back, tapos nag-split kami ng 20 pounds. Let's go. Dan din. I was like, whoa, shit. Like, di ako nag-guess. Like, let's sell it. I was like, mataranta ako. Okay, I guess. Akala ko may cellphone na ako eh. Di, pero tutulungan na. Ibenta niya eh, binenta no? niya para sa- Ay, parang ganun pag binay, finders, keepers. Hindi nga siya nakapagsalita eh. Parang, tangin, nakala ko sa akin to. Oo, ganun. Pero sobrang... Pero ganun I mean, kabilis eh, no? Parang- shoplifter, pero mabait na kapitbahay. Okay, may mga ganun eh. Until Robin he got Hood. arrested. As in, like, there was this one night na tulog kami, my sister and I, we shared one room doon kami nag-rent. Tapos, I slept through all of it daw. Daming pulis na pumasok, may mga canine dogs. Tapos, apparently, like, nandun siya, like, sa second floor, like, sumasabit sa bintana and all that. Tapos, I just slept through it. Ayan, Bakit tapos ginawa? Bakit? Spider-Man siya. may umuwi ata siya na lasing or sabog or something. Tapos May K9. Ano siya man, kumbaga sa GTA man, 4 na stars na siya eh. Busted na. Busted. So, Kaya may K9, ganun. Diba? 4. Kung Nagkakalis once na kayo. siya, inahabol lang siya ng polis eh. Pwede pang madaan sa suntukan yun eh. Heso yan. miss ko siya as a neighbor. Okay din siya eh. May mga ganun sa hood Ay, siya, namin ano siya? sa Tondo. British. Oo. Pero para siyang Skinny Pete sa Breaking Bad. Ganun yung niya, yung naka-hoodie tapos Hindi ka naman sumasama sa mga trip niya. No. Sayang. No. Kapit-bahay lang. So, as in like yung pintuan nila. And then we have shared stairs. Walang pakialaman So, na ng shit lang, eh, no? Naging tropa din. So, yeah. Tapos like minsan may barbecue cookout pag summer. Tapos nag-share, nag-potluck kami. Wow, Kasi- barbecue cook. Si Aldo nagdala ng kanin. Mahirap ba ang umiscore ng mga bigas doon sa ano? Hindi naman. Kasi may malaki naman yung Asian population doon. So, as in, sobrang melting pot. Ang daming of every race. So, ayun, yung mga ingredient, like you go to any convenience store, may rice din, may basmati, and kasi kaya, needed na rin for Indian cuisine, Filipino cuisine. Yung mas mahirap yung mga Filipino items, mga snacks. Specialty yan sa Asian marts. Okay. Yeah. Ano bang snacks? Mga piatos? Yeah, mga ganun, yeah. Pero may mga Asian grocers na yung Pinoy din yung may-ari, tas ina-import nila from the Philippines. So may ganun, pero mahal. It's like, Gets 20 lang naman. po. Yun yung Pinas mga yun yung mga dinadala ng mga nag-a-abroad eh, no? Yung mga mahirap may score na. Oo. men. Diba yung mga sinigang mix, mga pancit canton. Pansit Canton man, nirequest ng tropa ko yan sa Canada, yung parang, bilan mo ako, ganun. Oo, pinapadala ko doon sa... Tapos binigyan mo siya yung Sige na, dilaw. Sige na, rin. yung Payless,
Payless. Nakaka-bad trip. Yun na yung parang nabuksan mong pancit canton, yung butas yung, yung flavoring. Minsan, minsan nabubutas yun sa dahil siguro Na-mix na para sa'yo. Tapos Kaya No, the crunch pala yun eh. Buda crunch Nakakaasar lang yung ganung moment. Pero mas masakit yung yung walang packet sa loob. Shit, Nangyari na ba sa inyo yun? Oh, man, may mga ganun kasi nangyari minsan, no? Mga Reject. Nakalimutan ilagay. Actually, kasi yung sister ko. Nakakain kayo nun pala, sorry. Ng pancit Ng- canton doon. Oo. May ganun ba nun? Oo, meron sa Asian Marts. Magkano yung parang conversion na times Back then, ilan kung Oh, Sa siguro presyo. more than times 4. Oh, shit. Yeah, pero alam mo yun, parang mga Take it or leave it lang, wala ka naman worth choice it pa rin for the nostalgia. And, Oo. So, Di mo naman siguro siya araw-arawin no? Parang... lang Parang pag namimiss mo treat lang. talaga siya. hindi ka pwede magdalawang pansit, no? Isa-isa. Isang itlog, isang pansit. Tangin na siguro. Pag pinakain mo yun sa mga, kunyari hindi Pinoy yun, baka mabaliw sila. Shit! Kalamansi! Original pa lang yun. Tapos, sabayan mo ng itlog, no? Yung mga ganun. Oh, shit! Dalawang Tangina itlog, yun, no? Level 4 na. Mas kanin, carbs on carbs. Natitikman ng mga ibang lahi yung pancit canton doon. May napatikim ka na pala. Hindi mga pa, ganun. pero nagluto ako ng adobo para sa asawa ng tita ko na British. So I cooked him adobo, pero alam mo yun, sobrang hesitant niya. Pero sobrang basic lang. Pork adobo lang to, pero sobrang pero kinain naman niya. Nagustuhan naman niya. Like, di ko sure kung honest or polite. Alam mo yun, feeling ko polite. Daming ganun eh. Sabi niya, Polite lang. Masarap naman, Aldo. Walang sa toyo. may ganyan akong content creator na napapanood man sa algorithm ko. Pinapakain niya naman ng parang bagnet yung mga mga kasama sa trabaho, gano'n. parang ganun din yung shit niya. Pero yung mga Breton naman yung pinapakain ng nababalo. Kagano yan yung bagnet pa lang Kasi yun na yun. yung A-lister ng pagkain, yung mga bagnet. Okay na yun, pero try mong pakainin ng kilawin. Okay, yung pa, no? Tama, no? It's like a ceviche. With a lot of luya. Ganun mo siya yung represent niya. Pero parang sikat, marami rin yatang ganun kilawin sa ganung ibang lugar no? Pero, Feeling ko. sige, take the Sige, go. Go lang, Sige. go lang. Pero ano pa ba yung yung mga pagkain ng ibang bansa na Medyo similar sa atin. Similar? Similar na. Meron bang mga ganun doon sa London na parang, uy, adobo lang yun sa amin. Feeling ko yung pinaka-pork, Wala. yung pork and beans na yung The best- pinaka... Oo nga, natikman mo yung pork and beans nila almusal doon. Parang lahat-lahat ng bagay may pork and beans nila. Yung mga best British foods, Oo nga, mga ganun. hindi British. puro curry. Minsan Okay. parang inaangkop na lang sa atin to. Fish and No, it's chips. Fish and chips, depende sa store. Okay. Kasi sometimes, May spot din talaga. kung may spot, punta ka rito, go for a full English breakfast, go here. Tapos may mga beef Wellington din. May neighbor kami dati na magaling magluto ng beef Wellington. Tapos sumali din siya sa MasterChef. Pero hindi siya pumasa sa first round. Kasi tinesting siya ni Gordon Ramsay. Is this blind fold test? Is this pork or beef? Tapos sabi niya beef pero pork. Ay po. So siya. Pero magaling siya na chef. Nakabahan lang siya. Oo, yun na. Hindi Pero rookie galing- mistake yun. Kabubuhan yun. Alam mo yun, feeling ko taranta lang yun. Taranta nga. Hindi yun. na yun, mental block. Mamaya gusto niya sabihin na pork but with beef cubes. Sabi ko din lang, talasakan niya yun! Mind blown siya eh. How did you know? Tangin na, wavy yun. Wala, sobrang nakinabahan lang siguro man, sayang. Man, pasadaan nga natin yung yung religious era mo kasi nabanggit mo kanina. Oo, nagsa-Christian. may question din ako dyan eh. Parang yun yung yun yung unang community mo sa London man, Kasi, diba? iba-iba din yung mga
church Oh. sa ano eh. Kahit yung Jesus pa lang nila, 'di ba? Iba na Oo, yung kasi itsura. parang mas mataas yung Reyna yata dun eh kaysa sa mga Kaysa kay wedding shop Jesus. dun. Hindi, sa London kasi 'di ba UK? Parang may ganong shit eh. Nag-separate sila. May Church of England, tapos may may Yung Catholic. Roman So yung sa amin, Catholic, Catholic. Yung So, Roman Catholic. sumasama ako sa Catholic naman. Okay. Tapos, maraming British na atheist. So like, sa church, you get naman may mga British people, pero ang daming Pinoy, daming Polish. Mm. Tapos, ayun, yung dalawang malakas sa Roman Catholic dun. Polish tsaka ano. Polish and Pinoy. Pero hardcore Catholic sila din like Oo, may May mga mga may mga all Polish mass lang Oo. na Polish language lang. Pero hindi yung mga like sila mismo yung gumagawa ng mga parada, kunyari may mga May parada ba? Oo, umpisa natin doon. parang wala silang Nazareno. yung mga tao, yung mga dalang panyo. Tapos may nagaan mo na ano yung pinapalil nyo. Why are you hitting me? Hindi naman ganun ka. Wala. Sobrang Siguro yung mga simbang gabi, mga ganun, may mga ganung shit din doon. meron kaming yung sinasalubong yung Easter. Okay, yung Yung, salubong moment nga. Oo, tapos parang yung I guess pinaka wild na ginagawa nila is, let's ring all the bells. Like, oh, The bells are ringing! It's a Sunday! mga kampana. Actually, yun yung favorite ko nun sa sakristan. Hanap ka ng bell. Tapos like, so, yung si Father sa malaking bell. Oo nga. Hanap ka ng sa gilid. Ding, ding, ding. Magingay ka na. Speaking Easter of sacristan, na ito talaga matagal na ako na nasa isip ko to eh. Yung mga weapons nyo ba doon? Ang binabayirit ko kasi imagine, naggaganon eh. Kasi maraming, alam mo, pag pumurada pa yan, gumagano. Ito, pasigat si gago. Incenso. Ginawa mong fire dancing. Ay, ganun naman. Pero kasi, pag alam ko, pag day you fight ka, parang wala kang weapon. Ano pa yung mga baby sa kristano? Lakad ka lang sa harapan. Di ba yung pattern? Acolyte tawag. Acolyte. Siya yung tagahawak ng candle. Tapos kapag lagpas, pag novice ka naman, may hawak ka lang. Level 10 na. Ginagawang Ragnarok. Ginawang novice. Pwede na. Naging black merchant. Oo, may mga ganung shit, may level. Oh, so nag-start ako. Actually, Meron ka. Nag-start ako sa Sabi niya kasi kanina, acolyte eh. Acolyte. Oh. Doon ako acolyte. Then, afterwards, Level 1 yun. oh, tapos next yung cross, ikaw sa gitna. Tapos minsan, kung level up ka, yung hawak ng incense. Oo, kasi nung ano yun, di ba may effects ka eh. Pag lalakad ka. May ano Pag rin, may naman papel. yung after ng offering, di ba? Gagos. May tamang baw. May ganun yun eh. Tapos parang Ano ka ba? Insenso ka ba dati? Yun bang siya? umabot ako doon. Before nag-out Nag-out ka na. Before, Sayang. Anong level yung makakatabi mo na si Father? Mataas na yun, no? Mataas na yun. Lagi sila, kasi sila mismo yung katabi ni Father sa ano dun eh. Di ako umabot sa level na yun. Sayang. You need more connections pa kasi pagkagaroon eh. Yung yung bell, nahuli ka ng nilalaro mo yung bell. Tapos sinabihan ka, Aldo, what are you doing with the bell? Level 15 ka pa lang. Tumatay ka muna ng pouring. Go to Frontera! Wala naman. Very well-behaved naman yung mga. Ganun. Walang ano. Walang Pero may walang mga loko-loko kilala na. akong ibang sakristan, naglagay sila ng kush sa... Shit! Pero sa ibang church yan. Speaking of that, parang hindi basta-bastang uling yung nilalagay niya. yung bilog. Yung Diba? bilog Bilog. na yan. Tapos may mga... Kasi minsan si yung Father frankincense and myrrh. Di ba kayo nagsakristan? May nilalagay. Hindi ba kayo Ako hindi nagsakristan? ako. Kapatid ko nagsakristan, parang siya yung tumupad ng pangarap ko eh. Pinapanood ko siya nun eh. Kapag sakristan ako kahit papaano. Fucker, kaya naman pala. Ano level ka naman? Ano level? Nakawak ng bell? Hindi, candle lang. Pero maharap ka incense. Magkasarado ako, dagger lang yun. Yung libreng weapon lang sa pagka new game. Man, pag nagparada nun, tanga na lahat ng kandila nandito sa kamay. Tataya, di wawot. Walang bilog na ano eh. Loser. Pero okay din yung shit sa yung pagiging sakristan, parang na-enjoy ko din yun. Pero bata pa kasi ako. May tanong ako dyan. Ito, myth
or bust? Totoo ba kapag sacristan, maraming chicks? Sobrang wala. Wala. Kasi parang, All the all the bad girls wala naman sa church eh. So parang hindi, parang, crush ko yung sacristan. Wala. Yung, Wala. walang London girl din na parang, hindi lahat ng pumupunta sa church sobrang goody two shoes. Oo, mga Ah. talagang, Tas, hard. Mga sarado katoliko talaga. Hindi nila sinasamahan lang yung lola nila. Oo. Para magsimba. Huwag ka dyan, acolyte pa lang yan. So, Mas may chance pa si father yung ano. Yun ba yung team ng special mo ngayon? Kasi Oo yung nga, oo pagiging Waisian. Wation. Oh, may I mean, hindi siya strictly, ito yung tema ng show ko na, I'm Asian, like parang may mga jokes tungkol sa pagiging half and half of living, feeling na parang I don't really belong here and I don't really belong there. Parang in the middle lang ako, Okay. parang specific. Pero a lot of the jokes are also about, pagiging commuter, pagiging being married, being. Pero there's a lot naman about yung mga racial topics. Excited na kami, Aldo. Oo nga eh. Thank you. Pwede mong i-promote ulit para maalala ng mga peers natin. So yan, sa September 26, 2026, nandito ako sa Cool Pals Bar. The show is 8:30 p.m. Yan. The show is called Southeast Wasian. pero ngayon pa lang, Aldo, congrats na agad. Thank you. Salamat. Alam mo, hindi Panoorin ka kita pa dyan. Finished. Job not finished. Yeah!